Los Angeles Lakers, legit ang inimproved, nag-comeback, 8 sunod na ang panalo, at Gary Payton may katotohanan ang sinabi, nagbigay ng warning sa buong NBA ngayon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's marathon air cushion running shoes, sports shoes. Mabibili lang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Isa sa pinakamagandang panalo ng season, nagawang lampasan ng Lakers ang mahinang ikalawa at ikatlong quarter sa pamamagitan ng isang matinding rally sa ika-4 na quarter upang makuha ang panalong 113-109 in overtime. Nagtapos si LeBron James na may 31 punto, 12 rebound at 8 assist. Umiskor si Luka Doncic ng 32 puntos, may 12 assists, 7 rebounds at 4 na steals. Nag-ambag naman si Dalton Neck ng 11 puntos at 4 na rebounds. Walang mintis si Gabe Vincent mula sa 3-point line 4 sa 4, nagtala ng 12 puntos at nagpakita ng kabayanihan sa ika-4 na quarter. Nagsimula ang laro sa isang 3-pointer ni Luka, 3 sa kanyang 10 mabilis na puntos na nagpasiklab sa opensa ng Lakers. Samantala, mainit si Jalen Brunson para sa Knicks na may 7 puntos. Sa kabutihang palad para sa Lakers, mabilis na nakakuha ng ikalawang foul si Karl Anthony Towns at napilitang umupo ng maaga sa first quarter. Mabagal ang simula ni Austin Reeves, hindi niya naipasok ang unang 2 3-pointers niya. Pinilit ng New York na humingi ng timeout nang naging leading ang Los Angeles ng 7. Mahigpit ang depensa ng LA sa Knicks, pinapahirapan silang makashoot at nagdudulot ng turnovers na nauuwi sa steals para sa Lakers. Ngunit biglang bumagsak ang depensa ng Lakers at sinamantala ito ng New York para makapuntos. Nakapaglaro si Trey Jemison at umiskor ng 5 puntos. Sumalpak din si Dalton ng isang 3-pointer. Sa pagtatapos ng unang quarter, may 4 na puntos na kalamangan ang purple and gold. Hindi naging maganda ang simula ng ikalawang quarter para sa Lakers, na wala ang kanilang kalamangan matapos ang 12-1 run for Knicks. Patuloy na nahirapan si Austin na ang tanging puntos ay mula lamang sa free throw. Magulo ang laro ng Los Angeles dahilan ng biglang pag-arangkada ng New York. Umabot na sa 10 team fouls ang Lakers na tila tinatawag ng referee sa lahat ng bahagi ng court. Sinubukan ni LeBron buhayin ang opensa ng Lakers sa pamamagitan ng 4 na sunod na puntos. Maganda ang depensa ng Lakers kay Cat, pinipilit siyang magmintis at mag-turnover. Gayunpaman, sinamantala ni OG Anunoby ang mga lapses sa depensa ng Lakers, nakakapuntos sa loob at sumasalpak ng mga 3-pointers. Maganda ang depensa ng Lakers kay Towns. Napilitang mag-timeout ang Lakers nang naging leading ng 10 ang Knicks. Sa sumunod na play na turnover ng LA ang bola na nauwi sa layup ni Mikal Bridges, bago nakapagtala si Cat ng kanyang unang punto sa isang 3-pointer. Sa halftime, nahuhuli ang Lakers ng 11 puntos. Nagsimula ang ikalawang half na kasinghina ng ikalawang quarter para sa Lakers. Bagaman binuksan ito ni Luka sa isang 3-pointer, patuloy ang pag-init ni Brunson na may 6 pang puntos. Mahigpit ang depensa ng Knicks, hindi hinahayaan ng Lakers na makahanap ng ritmo sa opensa. Nahulog ang Los Angeles sa masamang gawain ng pagkuha ng masyadong maraming 3-pointers na kadalasang nagiging dahilan ng kanilang pagkatalo. Dahil sa ilang sablay ng Knicks, nakakuha ng ilang pagkakataon ng Lakers at isang 3-pointer mula kay Dalton. Muling lumubo ang lead ng New York sa double digits, ngunit isa pang 3-pointer ni Dalton ang muling naglapit sa Lakers sa pagtatapos ng ikatlong quarter. Sa ika-4 na quarter, nagsimula ito sa 2 mintis na tira ni LeBron habang muling leading ng 10 ang Knicks. Pinasok si Luka at agad na nakapuntos ng jumper upang ibaba ang lead sa single digits. Maraming pagkakataon ng LA para makapuntos, ngunit patuloy silang nagkukulang. Sa tuwing na ibaba ng Lakers ang kalamangan sa single digits, agad itong sinasagot ng Knicks. Nagpakita ng malaking depensa si Jackson Hayes sa isang crucial block kay Brunson upang pigilan ang isang madaling floater. Si Gabe, na matagal nang hirap sa kanyang 3-point shooting, ay tumama ng pangalawa niyang 3 sa laro. Sa OT, mabilis na lumamang ang Lakers ng 5 salamat sa isang matinding takeover ni Luka. Na-foul si Brunson at naipasok ang 2 free throws. Sumunod, tumira siya ng floater upang gawing 1 puntos na lamang ang agwat. Sa kabila ng malamig na shooting buong gabi, naipasok ni Austin ang isang napakalaking 3-pointer. Muling na-foul si Brunson at naipasok ang 2 free throws. Ngunit sa sumunod na play, hindi sinasadyang natapilok siya ng masama at dumiretso sa locker room pagkatapos ng kanyang free throws. Na-foul si Jackson at naipasok niya ang parehong free throws upang muling lumamang ng 2 ang Lakers
may 59 na segundo pang natitira. Isang loose ball foul kay Cat ang nagbigay ng free throws kay LeBron na parehong naipasok ito. Nagbigay ng malaking play si Anunoby na ipasok ang isang layup at na-foul, ngunit nagmintis sa kanyang free throw. Na-rebound ni LeBron ang bola at muling nagpakitang gilas sa dalawang clutch free throws upang selyuhan ang panalo. Anong masasabi nyo sa laro na ito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Warriors ay nasa tamang momentum matapos makuha si Jimmy Butler sa NBA trade deadline at naniniwala si Gary Payton na dapat nang maghanda ang iba pang team sa liga. Ang Golden State ay may record na 10-2 win-loss record mula nang gawin ang kanilang blockbuster move at ngayon ay nasa ika-6 na pwesto sa Western Conference playoff standings. Sa kabila ng pagkawala ng isa sa kanilang pinakamaimpluwensyang manlalaro. Si Jonathan Kuminga ay hindi nakapaglaro sa loob ng 2 buwan dahil sa ankle sprain, ngunit inaasahan na babalik na ang 4th-year Warriors forward sa aksyon sa lalong madaling panahon, posibleng sa linggo, kapag bumalik ang Warriors sa kanilang home court matapos ang 5 larong road trip. Kapag nangyari iyon, kahit kailan man ito mangyari, nagbigay si Payton ng isang babala sa natitirang bahagi ng liga. Napakaganda ng naidudulot niya sa first unit, sabi ni Payton tungkol kay Butler sa isang eksklusibong panayam kay DJ Siddiqui ng RG. May konting sigla, konting pagiging agresibo, at ang kanyang impluensya sa court ay kamangha-mangha. Ang kanyang basketball IQ ay pambihira, parang si Deion Sanders siya sa aming depensa, ginagawa ang dapat niyang gawin, laging nasa tamang lugar sa tamang oras at lumilikha ng mga plays. Kung maipagpapatuloy namin ang ginagawa namin ngayon, wala pa nga si Jonathan. Kapag bumalik si Jonathan at maging full strength kami ulit, baka maging delikado ang kalabanin kami sa mga susunod na laban. Dagdag pa ni Payton, walang duda, maaari kaming maging title contender kapag bumalik si Kuminga sa lineup. Bago siya ma-injury, naglalaro si Kuminga sa pinakamagandang basketball niya ngayong season. May average na 19.8 points in 46.7% shooting, with 5.6 rebounds and 2.5 assists in just 28.9 minutes per game in 17 games. Bago siya ma-injury noong Enero 4, hindi rin naglaro si JK sa panalo nila kontra Brooklyn Nets. Kapag bumalik si Jonathan, isa na namang piraso ang maidaragdag namin, at kapag nagkapalagayan sila ni Jimmy, makikita natin kung paano maglalaro ang iba't ibang lineup at units, sabi ni Payton kay Siddiqui. Pinag-usapan din ni Payton ang nakakagulat na trade move ng Warriors sa deadline kung saan nagkaroon ng emosyonal na pamamaalam sa mga paboritong manlalaro ng fans gaya ni Andrew Wiggins. Gayunpaman, pinuri niya ang front office ng Warriors sa pagkuha ng isang manlalaro tulad ni Butler upang matulungan ang kupo ng bumagsak sa standings noon. Tulad ng lagi, hindi maiiwasan ang injuries sa bawat team, sabi ni Payton. Kailangan naming gumawa ng mga hakbang at nagkaroon ng bahagyang pagbagsak sa laro namin dahil sa mga injury na iyon. Magaling ang front office sa pagsisikap na magdala ng isang manlalaro na makakatulong sa aming makabalik sa tamang direksyon. Dumating si Jimmy at ginawa niya mismo iyon. Ang Warriors ay biglang tumaas sa standings, ngunit marami pa silang kailangang gawin. Habang masaya sila sa kanilang pag-angat, sinabi ni Payton na nakatuon ang kanilang atensyon sa playoffs, hindi sa NBA play-in tournament. Sana, maipagpatuloy namin ang momentum na ito hanggat kaya namin, manatiling mapagpakumbaba at patuloy na magtrabaho sa kung ano ang kailangan naming gawin, sabi ni Payton. Pagsapit ng Abril, nasa magandang posisyon na kami, sana hindi sa play-in tournament. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa warning ni Payton?